Sabi nito, kailangan daw maupo sa 2028 si VP Sara bilang presidente ng Pilipinas para may managot. So, eto na naman tayo sa managot. Alam nyo po, no, tanong natin, sino ba ang papanagutin? Parehas silang humihingi ng tulong sa gobyerno. Pero anong pagkaiba? Etong isa, kay former President Duterte ay pinukulong, hindi tinulungan. So yan, nandito naman tayo mga boss dahil alam nyo naman patuloy tayo nagpapakalat ng katotohanan dahil sabi nito, kailangan daw maupo sa 2028 si VP Sara bilang presidente ng Pilipinas para may managot. So eto na naman tayo sa managot. Alam nyo po, no, tanong natin, sino ba ang papanagutin? Kasi sa nakikita natin ngayon, kapag naupo ang sinasabi niya, presidente sa 2028, wala naman ibang papanagutin, kundi ang mga Marcos, kundi ang mga kaalyado ng mga Marcos. Diba? Yan din naman ang mangyayari. Tignan nyo. Diba? Kasi ngayon nga, meron na nga nananagot, diba? Na kung saan nakikita na kung sino yung mga pahirap sa bansa, di ba? Tapos ngayon, gusto nyo sa 2028 maupo para may mananagot. Eh sino ba ang mga taong mananagot? Kasi gantian lang yan eh. Gaganti lang yan eh. Sa tingin nyo mga boss. Tama ba? Yun naman ang magiging resulta niyan. Gaganti. Tapos sabi ng mga DDS, natatakot lang kayo. Ano? Kami natatakot, wala naman kami ginagawa kundi sabihin ang katotohanan. At alam naman natin lahat na yun din yung mangyayari. Di ba? Di ba natatandaan nyo yung interview kay BP na kung saan, kung sakali daw siya ang maging presidente, wala siyang gagawin kung hindi tututukan ang trabaho ng presidente at ang vice president, siya ang gagawa. No, siya yung hahanap kung sakali may mga tao na bumabatikos sa kanya, tapos ang bias niya ang hanap ng paraan para gumanti, di ba? Hindi siya gaganti. Dahil sinabi niya na ang bias na lang ang bahala, no, maghanap ng paraan, di ba? So, para focus lang daw siya sa trabaho ng pagiging presidente. Pero ang tanong natin, bakit ngayon trabaho niya bilang vice presidente ay hindi niya pinupokusan? Diba? Kung titignan natin yung sinasabi niya na ang vice presidente ang bahala sa mga taong naninira sa presidente, diba? Kasi yun naman ang resulta eh. Eh di dapat siya yung maghahanap sa mga taong naninira na yan. Diba? Siya yung gumanti. Kasi yun din naman ang resulta nung sinabi niya na hindi daw siya gumaganti kasi ang gagawin niya, popokus lang siya doon sa trabaho ng pagiging pangulo. Tapos ang bahala na lang sa mga tao na naninira ay yung vice niya. So ibig sabihin, hindi man niya sinabi na gaganti siya, pero parang yun din ang resulta, ang vice na lang niya ang bahala maghanap sa mga taong naninira. Di ba? Di ba dapat ikaw ngayon ang maghanap sa mga taong naninira, pero paano mo hahanapin yung mga taong naninira kung ikaw din naman ang pasimula? Di ba? Ikaw din naman ang pasimuno. Di ba? So, sa tingin nyo mga boss, kasi yun din naman ang mangyayari. Pag naupo siya, siyempre, ang mangyayari niyan, babawian niya ngayon, ang admin ngayon. Sa tingin nyo, sino bang ipapakulong? Sino bang managot sa 2028? Diba? Ganun lang, bawian. Natatandaan nyo pa ba ito? Panahon ito ni former President Duterte at panahon ni PBBM. Halos magkaparehas ng edad, magkaparehas din ng sitwasyon. Humihingi ng tulong sa gobyerno. Ito, sa panahon ng pandemic, itong kay Duterte. Ito naman, sa panahon ngayon na kung saan kinakaharap natin ay pagtaas
ng gasolina, no, petrolyo. So, parehas silang humihingi ng tulong sa gobyerno. Pero anong pagkaiba? Etong isa, kay former President Duterte ay pinukulong, hindi tinulungan. Pero etong kay PBBM, tinulungan at binigyan at mismong inutusan ni PBBM na ipahanap ang taong ito para matulungan. 'Di ba? So, napakalaki ng pagkaiba. At isa pa, sa panahon ni Duterte, etong matanda na to, ay talagang alam naman natin na talagang hirap na hirap siyang humanap ng pang-araw-araw dahil nung panahon ng pandemic ay bawal kang lumabas. Binabawalan dahil sa bahay ka lang. Walang trabaho. Di ba? So, eto kay PBBM, kahit na, ayan, si tatay ay pwede naman kumayod kahit paunti-unti, pero dahil humingi ng tulong, dahil nahihirapan, so inutusan ni PBBM ipahanap para matulungan at hindi pinakulong. Diba? Ang laki. So sa tingin nyo mga boss, sino ba talaga ang dapat? Sino ba talaga ang dapat na suportahan? Sino ba talaga ang dapat na mahalin ng Pilipino? Di ba? Kita nyo naman napakalaking pagkaiba. Napansin nyo ba mga boss, yung mga DDS na ginanap nila yung Parada Dabawenyo noong March 28, 2026, halos lahat ng mga opisyal na sumusuporta sa mga Duterte ay nandun. Nandun yung mga governors, mayors, influencer, mga kilalang tao na talagang solid Duterte. Pero bakit tila wala ang iisang taong si Bato? Nasaan kaya ang leader nilang si Bato? Wala ba sa Davao? Mga DDS, tuluyan na bang iniwan ni Bato? O sadyang umiiwas lang ito sa mga DDS at sa Davao? O nakalimutan lang talaga ang birthday ng kanyang iniidolo na si Duterte? Kasi alam naman natin lahat mga boss, nakikita naman natin pag may mga event, itong si Senador Bato ay nakikita natin nauuna sa mga selfie, nauuna sa mga rally, pero bakit ngayon wala siya? Ghosting na. Nakalimutan ba talaga ang birthday ni Duterte? O nagtatago na siya dahil kinalimutan na siya ng mga DDS? Di ba? Sa tingin nyo mga boss. Kasi kapag may mga event, lalong-lalo na kapag sa Davao, event ng Duterte, ay nandyan talaga itong si Senador Bato, pero bakit ngayon wala siya? Davao, nakalimutan na ba ni Bato? Nakalimutan na ba niya ang birthday ni Duterte? May dahilan ba? O nagtatago na siya? Sa tingin nyo mga boss? Kasi kita nyo naman, wala siya sa event. Halos lahat ng mga event noon, nakikita natin at nauuna nga itong si Bato, pero ngayon wala talaga. So ano ang masasabi nyo? I-comment nyo lang yan dito sa baba ng video natin. So hanggang dito na lang mga boss ang ating video at ingat po kayo palagi.